Si Dory Ann Corey, na tinatayang ipinanganak noong 1937, ay isang drag performer at kilalang designer. Nagtapos siya sa Parsons School of Design. Mula dekada 60 hanggang dekada 90, kinilala si Dory Ann sa Harlem drag ball scene. Mahirap ang kanyang naging buhay. Nagsikap siyang matanggap ng lipunan habang namumuhay sa kahirapan. Ngunit matapos ang ilang taon bilang isang veteranong drag queen, naging tagapayo si Dory Ann sa mga mas batang performer at naghandog ng suporta sa kanyang drag family na tinawag niyang House of Corey, isang ligtas na tahanan kung saan ang bawat isa ay tinatanggap at inaaruga. Lumabas din si Dory Ann sa dokumentaryong Paris is Burning noong 1990, kung saan ibinahagi niya ang kanyang kaalaman at karanasan sa Harlem drag scene at nakapanayam bilang isang matalino at kalmadong personalidad. Sa pelikula, sinabi ni Dory Ann, "Everybody wants to make an impression, some mark upon the world. Then you think, you've made a mark on the world if you just get through it, and a few people remember your name." Hindi alam ni Dory Ann na matatandaan nga ang kanyang pangalan, ngunit marahil hindi sa paraang inaasahan niya. Sa kasamaang palad, noong August 1993, pumanaw si Dory Ann dahil sa komplikasyon dulot ng AIDS sa edad na 56. Ang kanyang kaibigan si Lois Taylor ang nag-alaga sa kanya sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Ngunit lingid sa kaalaman ni Lois, ang kanyang matalik na kaibigan, isang haligi sa drag community, ay may tinatagong madilim at nakakagulat na lihim. Bagaman pumanaw na si Dory Ann, hindi doon natapos ang kanyang kwento, at malapit na itong magbunyag sa sang nakakakilabot na twist. Noong October 1993, kasama ang dalawang kaibigan, naghahanap si Lois ng perpektong Halloween costume. Plano niyang ibenta ang ilan sa mga sikat na kasuotan ni Dory Ann mula sa mga pagtatanghal nito noong nabubuhay pa. Ang malawak na koleksyon ng damit sa apartment ni Dory Ann sa Harlem ang tila perpektong lugar upang magsimula. Habang naghahalongkat sa aparador ni Dory Ann, natagpuan nila ang sandamakmak na fur at kumikislap na dekorasyon, ngunit may isang bagay na nakatago sa likod ng mga damit. Doon, nakita ni Lois ang isang birding plaid garment bag na nakatiklop at tila matagal nang naiwan sa sahig. Naintriga kung ano ang laman nito, sinubukan niyang hilahin palabas ang bag mula sa aparador, ngunit hindi niya ito mabuhat, kahit pa siya ay may bigat na 135 pounds. Hindi nagpadaig, kumuha si Lois ng gunting at sinimulang gupitin ang bag. Walang kasiguraduhan kung ano ang inaasahan niyang makikita, ngunit sa paglabas ng masangsang na amoy mula sa loob, agad niyang itinigil ang ginagawa at tumawag ng pulis. Kinuha ng mga investigador ang mabigat at umaalingasaw na garment bag at maingat na tinanggal ang bawat sapin nito. Sa ilalim ng zipper, natuklasan ang balot na gawa sa peking balat na nang gupitin ay nagbunyag ng panibagong layer ng plastic. Sa pagitan ng mga sapin, may mga pull tab mula sa lata ng beer, ang klase na ginagamit pa noong 1960s at 70s. Matapos tuluyang mabuksan, hinarap ng pulisya ang isang nakakatakot na tanawin. Isang mummified na bangkay. Ang bangkay ay nakapulupot na parang nasa fetal position at tanging punit-punit na asul at puting boxer shorts ang suot nito. Ang balat ng bangkay ay may mga mantsang kulay ube at dilaw, ang mga tenga ay tuluyang nawala dahil sa pagkabulok at may butas sa ulo, palatandaan ng tama ng bala. May natagpo ang bakas ng baking soda sa katawan na pinaniniwala ang ginamit upang takpan ang amoy ng nabubulok na bangkay bago ito binalot ng maraming sapin at itinago sa garment bag. Batay sa kondisyon ng katawan at mga ebidensya, tinatayang ang bangkay ay naitago sa loob ng aparador ni Dory Ann sa loob ng mahigit isang dekada, hindi bababa sa 15 years, at malamang ay higit pa sa 20 years. Bagamat labis na ang pagkabulok ng katawan at hindi na ito makilala sa itsura, ang mga patong ng plastic at peking balat ay nakatulong upang mapreserba ang mga fingerprint nito. Sa kabutihang palad para sa mga investigador, may malawak na criminal record ang biktima, kaya't agad nilang natukoy ang pagkakakilanlan ng mummy sa aparador ng drag queen. Siya ay si Robert Bobby Worley. Ipinanganak si Bobby noong December 1938.
Hindi gaanong kilala ang kanyang buhay maliban sa mga krimeng kanyang nagawa, kabilang na ang pag-aresto sa kanya noong 1963 dahil sa pananakit, kung saan siya ay nakulong ng 3 taon. Pagkalaya niya, tuluyang nawalan ng ugnayan sa kanya ang kanyang pamilya at mula noong huling bahagi ng 1960s, wala na silang narinig tungkol sa kanya. Dahil na rin sa kanyang masamang record, hindi na sila sigurado kung siya ay talagang nawawala, ngunit tila nawala na lang siya ng parang bula. Ang anumang investigasyon tungkol sa kinaroroonan ni Bobby ay huminto at hindi na muling binuksan. Sa lahat ng tala at ulat, walang malinaw na koneksyon sa pagitan ni Dory Ann at Bobby ni hindi nga maipaliwanag kung paano nauwi ang bangkay ni Bobby sa loob ng aparador ng isang kilalang drag performer. Bagamat tila si Dory Ann ang malamang na may kinalaman sa pagkamatay ni Bobby, lalo na't siya ay nanirahan sa parehong apartment kung saan naroon ang bangkay sa loob ng maraming taon, hindi kailanman inisip ng sino man sa paligid ni Dory Ann na kaya niyang gumawa ng ganoong karumal-dumal na krimen. Maraming teorya ang lumitaw tungkol sa kung ano talaga ang nangyari sa pagitan ni Dory Ann at Bobby. May ilan sa mga nakakakilala kay Dory Ann na naniniwalang hindi siya ang pumatay kay Bobby, kundi pinoprotektahan lamang niya ang tunay na salarin. Kasama sa teoryang ito ang isang mahalagang detalye na lumipat si Dory Ann ng apartment noong 1988 sa panahong pinaniniwala ang mummified na ang katawan ni Bobby. Imbes na ilipat ng palihim ang isang bangkay mula sa lumang tirahan, sinasabi ng teoryang ito na maaaring lumipat si Dory Ann sa isang apartment kung saan naroon na ang katawan at sa halip na tawagan ng pulis, pinili niyang sarilinin ng lihim. Isa pang teorya na mas kapanipaniwala bagamat nananatiling purong espekulasyon ay ang posibilidad na sinubukan ni Bobby na pagnakawan si Dory Ann at sa gitna ng komprontasyon, napilitan si Dory Ann na ipagtanggol ang sarili at napatay si Bobby. May mga alegasyon na si Dory Ann ay nag-iwan ng sulat sa tabi ng bangkay na may nakasulat, "This poor man broke into my home and was trying to rob me." Subalit, hindi kailanman nakumpirma ang pag-iral ng naturang sulat at wala rin itong naisama sa opisyal na ebidensya. Gayunpaman, may isang mahalagang detalye sa katawan ni Bobby na maaaring magbigay linaw sa tunay na ugnayan nila ni Dory Ann, isang pahiwatig na maaaring magsiwalat kung paano at bakit sila nagkakilala. Natagpuan ang katawan ni Bobby na tanging boxer shorts lamang ang suot at batay sa posisyon nito sa loob ng garment bag, pinaniniwalaan ng mga investigador na wala na siyang ibang kasuotan nang siya'y namatay. Dahil dito, itinuring ng mga investigador na hindi kapani-paniwala ang ideya na sinubukan ni Bobby na magnakaw habang naka-underwear lamang. Kaya't nabuo ang konklusyon na posibleng may romantikong ugnayan ang dalawa. Isang komplikadong relasyon na, ayon sa mga haka-haka, nauwi sa isang marahas na confrontation at kalaunay na baril si Bobby dahil sa matinding emosyon. May iba pang ebidensya na sumusuporta sa teoryang ito. Isa na rito ang isang semi-autobiographical na kwento na isinulat ni Dory Ann tungkol sa isang transgender na babae na napatay ang kanyang kasintahan. Isang akda na pinaniniwala ang hango sa tunay na karanasan, marahil mula mismo sa naging relasyon nila ni Bobby. Bukod pa rito, bago tuluyang nawala si Bobby, sinasabing tumawag siya sa kanyang kapatid habang lasing at ikinuwento ang tungkol sa isang mainit na alitan nila ng isang taong nagngangalang Dory Ann. Bagamat malabong matuklasan pa natin ang buong katotohanan sa likod ng motibo ni Dory Ann, kung siya nga ba talaga ang pumatay kay Bobby at piniling itago ang bangkay sa loob ng ilang dekada, marami ang naniniwalang siya nga ang responsable sa krimen. Isang lihim na kanyang iningatan hanggang sa huli at hindi kailanman nabunyag habang siya'y nabubuhay.